Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Sige. Hallelujah! Ang lahat po ba na narito ay masaya? Amen. Amen! Dapat masaya tayo ngayon, di ba? Kasi lahat tayo na nandito ay pumunta talaga sa lugar na to para sa Panginoon. Tama po ba yun? Kung tama yun, pwede ko po bang marinig ang malakas na hallelujah? Woo! Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Hallelujah! Ayan, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Kasi deserve ng Panginoon yan, di ba? Even yung simple na pagpapalakpak is papuri na yan sa Panginoon. Kaya wag na wag tayong mahiya na pumalakpak ngayong umaga. So, tayo na nandito, di ba? All of us are here for God. Kaya, sana lahat tayo is ibibigay natin yung the best sa Panginoon. Tama po? Kung kaya nyo pang tumalon kayo para sa Panginoon. Kung kaya nyo pang kumanta kayo para sa Panginoon. Huwag nyo pong iisipin yung mga katabi nyo. Basta lahat tayo na nandito magpupuri sa Panginoon. Tama po? Amen. Kaya lahat po sumigaw ng hallelujah, hallelujah. Ayan, sige po. Sabay-sabay po muna manalangin bago tayo tumulog sa ating praise and worship. Ayan. So, hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, guide us. Holy Spirit, let your presence, Panginoon, ang mag-fill, Panginoon, sa lugar na to. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Ikaw ang Panginoon na karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba, O Diyos. Panginoon, salamat, Lord. We thank you, Panginoon, for everything, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na mag-gather, Panginoon, sa lugar na to, O Diyos. Panginoon, super thankful kami, Panginoon, na malaya kaming nakakapagpuri sa iyo, nakakapagsamba sa iyo. Lord, we thank you for everything, Panginoon, na ginagather niyo po kaming lahat, Panginoon, as one family. And Lord, we pray, Panginoon, na ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw po ang magtanggal, Panginoon, ng distractions, Panginoon, ng pressure, Panginoon, ng worry, Panginoon. At ibigay niyo po sa amin yung puso, Panginoon, na may tunay na pagsamba, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ang tanging hiling namin, Panginoon, ay bumalot, Panginoon, ang presensya niyo sa apat na sulok sa lugar na to, Panginoon. At yung, Lord, yung mga tao, Panginoon, na pumunta rito na broken, na may pressure, may wini-worry, Panginoon, may pinapanalangin, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na magtatagumpay sa lahat, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, kasi naniniwala kami na meron kaming Diyos na victorious. Kaya today, aming idedeklara ang pangalan mo. Ikaw po ay aming papupurihan. Ikaw po ay aming sasambahin. At ikaw lamang po ang aming itataas, Panginoon, sa lugar na to. Let your presence fill this place and let your will be done. In Jesus' name, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Pwede ko ba makita yung mga kamay na yan na pumapalakpak sa Panginoon? Hallelujah! Come on, church! Bigyan natin ng malakas na papuri ang Panginoon sa umaga na to. Hallelujah! Hallelujah! Yan! Pwede ko po ba makita yung mga kamay?
glorify your name, O God. Ikaw po ang aming patuloy na itataas at idadakila, O Diyos. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon. We thank you for everything, O God. Dahil kailanman, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Noon pa man hanggang ngayon, O Diyos, nakikita namin kung gaano ka kadakila, Panginoon. At wala po kaming ibang masabi kundi salamat, O Diyos. And today, Panginoon, yung gratitude na meron kami sa aming mga puso, Panginoon, idadaan po namin to sa pagkanta na to, Lord. Ito, hindi po to basta-basta lyrics lang na sasampitin namin, O Diyos. Ito po ay prayer namin sa iyo. Kaya Lord, we pray, nalingonin niyo po kami, Panginoon, ngayong umaga, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang aming itatanghal, O Diyos. Hallelujah, sapagkat ikaw ay dakila na deserve, Panginoon, ng lahat ng papuri, O Diyos. Hallelujah. Church, ibigay natin yung karapat-dapat na pagpuri at pagsamba sa Panginoon ngayon. Huwag kayong mahihiya na itaas yung mga kamay niyo na yan. Huwag kayong mahihiya na ibuka yung bibig na yan. Kasi lahat ng gagawin natin sa oras na to, sa umaga na to, ay para lang sa Diyos na dakila. Kaya all of us are here. We will declare the goodness of God, the name of Jesus. Sabay-sabay nating itanghal ang Panginoon. Hallelujah. Come on. Puso ko'y katapos, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y tatagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Dadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga, kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Dadakilaan,
Diyos, ang iyong ginawa, Panginoon. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat tingnig ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaambag. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibiyak,
ay namamangha, O Diyos, sa iyo, Lord. Kasi Lord, everything is possible, Panginoon, sa iyo. Lord, nasa season kami, Panginoon, na feel namin hindi na po namin kakayanin, Lord. Meron kaming season today, Lord, na patuloy kami naghihintay, Panginoon, pero feel namin wala. Meron din season kami, Panginoon, na ang tagal-tagal na namin nagpe-pray, Lord, pero parang wala, Lord. Pero Lord, you always tells us, Panginoon, na it's okay, Panginoon, to be in that season, Panginoon, in those season, Lord. Pero walang season na kami ay give up, Panginoon. Kasi meron kaming Diyos na kamangha-mangha. Kasi meron kaming Diyos na dakila. Kasama namin yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. And ayun pa lang, Lord, ayun pa lang, kaya na nung gawin ng lahat, Panginoon, ng mga bagay na iniisip namin na hindi kakayanin. Because that's you, O God. At patuloy niyo pong ipinapakita yun sa amin. And we always grateful for that, Panginoon. Kulang yung salitang grateful, Panginoon, doon. Hallelujah, Jesus. Ikaw po yung Diyos na aming patuloy na papupurihan at sasambahin. Aming Diyos na itataas. Aming Diyos na titingalain, Panginoon. Because all of that, you deserve that. You deserve all those praises and worship. And today, Lord, hindi dito natatapos ang aming pagsamba, O Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos, sa word, Lord God, sa inyong mensahero, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa kanyang mga sasabihin, Panginoon. Hindi po, yung maririnig namin, hindi po yun galing sa bunganga niya, kundi galing po yun sa iyo, Lord. And nandito po kaming lahat para marinig yun. So, Lord, ikaw na po ang gumalaw, Panginoon, sa service na to, Lord. Let your will be done, O Lord. Hallelujah. Ikaw na po ang bahala. Wala pong lugar ang kaaway, Panginoon, dito, Panginoon. Because we will declare, Panginoon, na itong place na to is victorious, Lord. Lahat po na nandito ay lalabas, Panginoon, na nagtagumpay, Panginoon. May mga gagaling na sakit, may mga ma-answer na prayer, and we will declare that, O Lord. Hallelujah. Let your will be done, O Lord. Let your presence fill this place. Ikaw na po ang aming itataas, Panginoon. Ikaw na po ang aming sasambahin at aming papupurihan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Yan, sige po. Ang lahat po ba na nandito ay na-bless? Amen. Kung na-bless tayo, i-share natin yan sa mga kasama natin dito. Amen. Come on, i-share po natin yung blessing na yan. I can see
Hallelujah. Ayan, ready na po ba ang lahat? Ay, parang hindi po ready marinig ang mensahe ng Panginoon. Ready na po ba ang lahat? Amen. Ngayon po, ibibigay na po natin ang mikropono sa ating pinakagwapo, pinakabata. Ayan, hindi po madali na sagutin ang calling ng Panginoon, tama po. Pero salamat po sa buhay ni Kuya Mac at agad niya pong sinagot yung calling ng Panginoon ng walang dalawa-dalawang isip. Kaya, ayan pa po, salamat po sa buhay ng Panginoon sa buhay ni Kuya Mac. Ayan, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mensahero ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Are we blessed, church? Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, ako po inyong lingkod. Ayan, at maghahatid ng salita sa umagang ito. Ayan, so bago po tayo mag-start sa ating preaching, ayan, so alam niyo po, masabi ko lang, sa panahon po ngayon, ang taas na po ng pag-advance ng technology po natin ngayon. Amen po ba? Amen? Ayan. So, kung titingnan po natin, simula po mga unang mga taon ng 20s hanggang 2020s, pataas na po ng pataas ang ating technology. Patuloy po sa pag-unlad ang teknolohiya ng bawat tao. At sa atin pong mga nalalaman, patuloy po yung tumataas. Dahil ang ating pong kaisipan na hindi po natatapos sa pag-aaral. Amen po ba? And masabi ko lang na sa panahon ngayon, ang dami na nating alam. Yan. Minsan nga meron tayong mga jokes na no? Pagka merong nagko-correct sa atin ng mga kaibigan natin na mali ka, ito kasi yung tama eh. Pero ang sasabihin, dami mong alam. Hindi po ba? May mga ganun tayong mga ginagawa minsan na minsan hindi siya maganda eh. Kasi minsan kinokot ng mga kakilala natin pero minsan binabastos pa natin sila. Kaya minsan naman nagiging tugon natin, dami mo namang alam. Ayan. Pero sa totoo lang, ang dami na nating nalalaman sa panahon ngayon. Sobrang advanced na po ng technology natin. Amen po. At isang search mo nga lang po sa Facebook, lalabas na yung mga life hack, kung paano magluto, kung paano mag-assemble ng electric pan. Basta panoorin mo ng buo, hindi yan sasabog, hindi po ba? And syempre, marami din mga relationship advice na nakikita tayo online. Kasi sobrang lawak na po ng technology natin, palaki na ng palaki ang ating mundo sa panahon din ngayon. Pero habang dumadami ang alam natin, parang mas naguguluhan po tayo, no? Nakaka-relate po ba tayo? Ang dami nating mga nalalamang knowledge, pero minsan naguguluhan po tayo. Sabi ng mundo, knowledge is power. Pero totoo po ba yun? Ayan, yan po yung unang tanong ko ngayon. And sa diskarte po ng mga Pinoy naman, uso po sa atin yung salitang diskarte po, no? So meron pa nga minsan mga term na huwag kang sumunod sa batas basta marunong kang dumiskarte, uunlad at uunlad ka. Tama ba yun? Siguro tama siya kung yung diskarte mo nasa tamang landas. Pero kung yung diskarte na ginagawa natin na gumagawa tayo ng hindi maganda, siguro dun masasabi na hindi tama yung diskarting ginagawa natin. Tama po? Kaya minsan di po ba, sa school pa lamang, ang dami nating diskarting ginagawa pag exam, may mga nandadaya para maipasa yung test. Minsan naman sa trabaho, may mga palusot tayo na malalate po ako kasi may inaasikaso. Pero ang totoo, wala ka na matagang ginagawa, nakahiga ka lang sa bahay mo. Hindi po ba? And minsan naman sa buhay natin, may mga sarili po tayong paraan na akala natin ay tama, pero mali na pala. Ayan. So yung kaalaman ba natin ay inilalapit ba tayo sa Diyos o inilalayo tayo sa Diyos? Ayan po ang pangalawang tanong. So today po, church, ang ating topic or ating preaching for today is knowledge is power. Really? Totoo ba na yung knowledge na nakukuha natin is power?
May katotohanan ba doon? So ngayon po ay sasagutin po natin yan. So ang ating topic po today is knowledge is power really. So this is the lesson from the first Paul na kinote po natin sa Genesis 3. Ayan. So kung hawak niyo po ang inyong mga Bible, meron din po tayo sa screen. Ang sinasabi po dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Verse 2, sinagot ng babae, maari namin kainin ng anumang bunga ng halaman, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ayan, may warning. Alam na po nung babae yung warning ng Lord. Verse 4, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na yon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So merong deceiving po na nangyayari. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap nga ang bungang ito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Take note po natin yun ha. And verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi na lamang ito at ginawang panakip sa katawan. And last verse, ayan na po yung last verse. And bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Manalangin po muna tayo, Heavenly Father. Lord, salamat po God sa umagang ito, O Diyos, na pinagkalab mo sa amin. Lord, ikaw po magsalita sa oras na to. Lord, hindi po yung kagalingan ko, hindi yung kaalaman na meron ako, kundi yung wisdom, Lord, na nanggagaling sa iyo. Dalangin ko po, O Diyos, na itong message na to, Lord God, na aming papakinggan at aming pag-aaralan ngayon, Lord God, ay maitanim sa aming mga puso. Patuloy, Lord God, na dumaloy, Lord, ang pagkapala mo sa oras na to. Sa lahat, Lord God, ng mga tao na nandito ngayon, Lord God, mayroon kaming uuwi kami, Lord God, na may bit-bit, Lord God, na pagpapala mo at presensya mo, Lord God. Salamat po, God. At we pray, Lord God, na maunawaan namin ang nais mong ipahiwatig sa umagang ito. At patuloy, O Diyos, na ikaw po ang maitaas. Hindi ang pangalan namin, kundi pangalan mo lamang, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Ayan. So, hati-hatiin po natin yung mga part na yun. So, sinabi po doon kanina, doon sa verse 3, na ang ahas daw po ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Hindi po ba? So sa ating first slide dito is, knowing what is right is not enough. So ito po yung isa sa mga nagiging problema natin po bilang mga Kristiyano. Alam po natin na tama, alam po natin yung knowledge, alam po natin yung mga rules. Pero meron po tayo, minsan pumipitik po tayo, no? Minsan kumukuha pa rin tayo ng ano po yung bang, alam mo naman yung tama pero ginagawa mo pa rin kasi alam mo naman mamaya hingi ulit ng tawad. Minsan may ganun po tayong mindset. And kaya po sa number 1, knowing what is right is not enough. Sabi po ron sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So hindi po ibig sabihin na alam mo na yung knowledge or alam mo na yung law, tapos na agad tayo doon, pero hindi po. Ang sinasabi po ngayon ng Biblia, bagamat alam mo yung kaalaman, alam mo yung kautusan, dapat po natin itong gawin. Amen po ba? Amen po? Ayan, medyo tumatahimik po tayo ngayon. No? So, hindi sapat na alam lang natin yung knowledge or hindi sapat na alam mo lang yung kautusan ng Lord. Hindi sapat na magbasa lang tayo ng Bible, dapat po isinasabuhay natin ito bilang mga Kristiyano. Tama po ba? Amen. So, ayan, marami na sumasagot. So, salamat. So, minsan alam po natin yung tama, pero nagadalaw isip pa rin po tayo eh. May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin na hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Bakit po? Minsan kasi nauunahan tayo ng kaba, nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng paghihiganti sa tao. Kaya yung tamang pag-iisip na dapat nating ipagpasa Diyos, napupunta na sa ating kamay yung
hustisya and yung decision making. So doon po tayo minsan nagkakaroon ng pagkakamali and doon tayo sumasablay minsan. Ayan. So mabilis lang po yung ating preaching. So I hope na makinig po tayo kasi um, ayan, mamaya nagkipray na po tayo na closing, di niyo po mamalayan. And number 2 na tayo agad para mabilis tayo. So number 2, this is a temptation begins with conversation. Ano pong ginawa ni Eve doon sa serpent? Kinausap niya pa. Nakikipag-usap ba tayo sa Diablo? Ayan. So yung temptation begins with conversations. Alam niyo po, nag-i-start yung kasalanan dati once na in-entertain mo yung kasalanan. Tama po ba? So nung Old Testament, sinasabi doon na papasok ang isang kasalanan kapag isinagawa mo na yung iniisip mo. Pero binago to ni Lord, binago to ni Jesus noong New Testament na sinasabi ni Lord na iniisip mo pa lamang ang kasamaan sa iyong utak, nagkakasala na tayo. Aware po ba tayo doon? Bakit ganun yung naging mindset ng Lord? Bakit parang mas pinahirapan niya pa tayo? Ang totoo niyan, mas pinapadali niya yung buhay natin. Kasi hindi ka papasok sa isang kasalanan kung hindi mo na pag-iisipan yung bagay na yun. Amen po ba? Kaya yung temptation na yan, yung mga pagsubok na yan, hindi sagot na kaya mong labanan yan kung ikaw lang ang mag-isa. Hindi mo yan kaya na ikaw lang dahil malakas ka, dahil ikaw naman yan eh. Pero hindi po ganun yun. So ang temptation nag-i-start yan kapag ito po ay may interaction na nanggagaling sa'yo. Hello? Ayan. And habang pinag-aaralan ko po to, medyo napabother po ko kasi sa sobrang laganap po ng technology natin ngayon. Alam niyo po, marami ngayon ang nabibiktima ng social abuse. Sobrang dami na po. Bakit po nagkakaroon ng social abuse? Meron pong isang pag-aaral doon sa cyber-dating abuse or CDA na ang taas ng percentage ng mga taong nabibiktima sa online. Sa simpleng pag-respond mo doon sa isang message na ginawa ng isang tao, doon na nagsisimula yung una, bibigyan ka niya ng magandang message, hello, hi, kamusta ka? Again, bibigyan ka ng magandang mga salita, bibigyan ka ng mga Gcash, yan. Sa una, bibigyan ka nga niya ng maiengganyo ka. And then later on, di mo na mamalayan, ikaw na yung nagbibigay doon sa taong minamessage mo. Kaya marami po ngayon ang lumalabas na maraming nabibiktima online. Ang dami mga child abuse, mga sexual trafficking, ang dami na po sa online dahil sa simpleng pag-respond nila sa message na may nag-message sa kanila. Minsan po, yung nagme-message sa'yo mukhang sente, maayos tingnan, pero sa totoo pala meron siyang binabalak sa'yo. And tayo na minsan na walang muwang sa ginagawa natin, pumapasok tayo doon sa isang bagay na yun. And yet, nagiging kasalanan na natin kasi in the first place, hindi dapat natin na-entertain kung hindi naman dapat natin pasukin yun. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sabi dun sa verse, may verse po yan. Yan. Sa Santiago 1 verse 1 to 14. Sabi dito, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim na sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. And verse 16, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. So nagbabala po, mayroong babala. And tayo po ba, minsan na ba tayong nabiktima ng ganyan? Salamat sa isang taong sumagot. Alam niyo po, hindi naman po natin mayaalis na minsan na po tayo nabiktima ng ganitong pagnanasa. Dahil dumaan din naman po tayo dyan. Pero hindi ibig sabihin po nun na doon na lamang tayo. Minsan po yung mga ganong, yung mga pagbagsak na meron tayo, yung mga pagdapa na naranasan natin is a way of Lord na kung paano tayo iahon muli at mas pagtibayin muli. Di po ba? Kasi hindi po tayo matututo kung hindi po natin minsan nararanasan kung paano lumagay sa ganong sitwasyon. Aware po ba tayo doon? Amen. Kaya nga po, hindi po ba? May mga mangyayari sa buhay natin na, Lord, ang hirap ng mga nararanasan ko. Grabe yung pagsubok. Tao pa ba kami nito? Naranasan mo ba talaga to?
Kaya alam niyo po, si Lord mismo bumaba siya dito, naranasan niya lahat nung hirap, yung pagpapasakit, pagpapako sa krus. Ngayon yung sabihin na hindi naranasan ng Diyos yung nararanasan ngayon. Dahil kung sa totoo lang, mas matindi yung dinanas ng Panginoon, na ialay niya yung buhay niya para sa kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba tayo doon? Palakpakan natin si Lord kung tayo po yung sumasang-ayon. So, yung tukso po ay nagsisimula sa simpleng usapan. Once we entertain it, once na nagbigay tayo ng hint doon sa tao, doon na po pumapasok. And magkaroon po tayo minsan ng discernment bilang mga Kristiyano. Hindi po masamang tumulong at mag-reach out, pero magkaroon po tayo ng discernment. Kung alam na po natin hindi na po nakakatulong sa atin, doon na po mag-stand up po tayo bilang mga Kristiyano. Kasi hindi ka naman malalagay sa isang sitwasyon na ikababagsak mo kung marunong po tayo sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Hindi po ako nagagalit ha. Ito po ay para din naman po sa akin. And number 3, di ba, bilis lang po. Yeah, number 3, God gives freedom but expects obedience. Ayan, konting katahimikan po muna. Nagbigay ang Diyos ng kalayaan sa atin but expects obedience. Ano po ba ibig sabihin nito? Sinasabi ko na to. May kalayaan ka pong pumili ng landas na tinatahak mo ngayon. May kalayaan kang pumili kung ano yung magiging kinabukasan mo. Kaya nga po merong tayong term na hindi mo kasalanang pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Hindi naman sukatan yung kayamanan para sabihing mahirap tayo, pero yung meron tayong maayos na pamilya, meron tayong malusog na pangangatawan, masasabi natin na may kayamanan tayo tinataglay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Yan. Bakit ko po sinabi itong number 3 nito? Unang-una po, lahat po tayo ay may kalayaan talagang pumili. Kasi kung kayo po ay didiktahan ng Lord na ikaw, Pau, sasamba ka lang sa Lord, magigitara, mag-preach, yun yung gagawin mo. Kung robot ka, gano'n na gano'n ang gagawin mo, nakaprogram ka. Pero ang Lord, ginawa kang flexible. Binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili at mag-enhance ating sarili. So kung magkakamali tayo sa isang bagay na yun, kasalanan natin. Kasi meron tayong free will na tinatawag. Kaya nga po yung free will, minsan inaabuso natin eh. Minsan naaabuso natin yung free will kasi binigyan tayo ng Lord ng kalayaang pumili, pero naaabuso natin. Lord, saka na lang ako maglilingkod pag okay na yung time ko. Pag wala na akong work na sumisira sa Sabado at Linggo. Hindi ko po sinasabi na huwag kayo mag-work ng Sabado at Linggo. Pero kung yun po yung nakakapagbigay ng pakakapaghiwalay sa Lord, baka hindi na po yan sa Lord galing. Kasi meron po tayong Wednesday na gawain, meron tayong mga visitation. Any day po na makakapag-fellowship po tayo, hindi po inahadlang ng Panginoon yan. Kaya yung Sunday service na tinatawag po natin, kung kaya naman sa ibang araw, why not po, hindi po ba? Pero kung wala na po tayo inaatinan at ang nagiging result pa natin yung mga trabaho natin, kabisihan sa buhay, check po natin sarili natin kung saan po tayo nagkakamali. Ayan po yung sagot natin dyan. And Santiago pa rin po tayo. Sabi doon, Santiago 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ayan. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. Ayan. Medyo this is alarming po na rin po sa akin na kasi marami po tayong pinag-aaralan. Every Sunday po meron po tayong preaching, meron po tayong devotion, meron po tayong lahat. Marami po tayong ways na ginagawa para po tayo matuto. Pero minsan po hindi po natin ito isinasagawa, nakakalimot po tayo. Or minsan, alam na naman natin yung tama pero hindi natin siya ginagawa. Kaya po tayo siguro minsan nanlalamig sa Panginoon. Kasi po yung mga nakukuha nating mga knowledge or natutunan natin sa Bible, hindi natin may apply. Ang hirap niyang i-apply minsan kapag yung sitwasyon mo hindi na sa tama, wala sa alignment ng Lord. Kaya ang hirap pong minsan itama. Kaya magkaroon po tayo ng panalangin na Lord, nasa pangit man akong sitwasyon ngayon, alam ko darating yung time na ikaw mismo mag-aalis sa akin sa kabutikan na ito. May gano'n po tayo panalangin? Wala po silang panalangin na gano'n. So ako na lang yata meron gano'n panalangin. Sige, okay lang po.
Ayan, so meron po tayong kalayaang pumili. We have our free will. Ayan. And madagdag ko lamang po, sinabi po ito sa 1 Samuel 15:22 na obedience is better than sacrifice. Bakit po sinabing obedience is better than sacrifice? Although nagsasakripisyo tayo, pero kung yung pag-obey po natin sa Lord wala na sa atin, baliwala po yung paghihirap natin. Amen po. Kung ang ginagawa naman po natin minsan ay tumutugtog po tayo, nagpapagamit sa Lord, ano pa ba, kumakanta, sumasayaw, uma-attend sa lahat ng gawain, present sa lahat. Pero ginagawa mo lang yun bilang, meron talang tayong certain na purpose. For example, ginagawa mo lang kasi requirement lang siya, nagiging responsibilidad siya ngayon. Nawawala na yung heart mo sa paglilingkod, napapalitan ng responsibilidad, nagiging burden mo na ng inyong ministry. Sandali lamang po. And may dagdag ko lamang po, sino po nakakakilala kay Cain at Abel? Salamat kay Janjan. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung offering nila na ginawa, sino po yung kinalugdan ng Lord? Si Abel. At yung kay Cain ay, hindi niya kinalugdan. Dati po inaaral ko yun, bakit hindi kinalugdan ng Lord? Pareho sila nag-offer, pero bakit may isang mas nakatatangi? Alam niyo po, dun sa unang lesson na yun, ipinapakita rin kung paano tayo mag-offer sa Panginoon. Kaya, yung kinalugdan ng Lord yung kay Abel, dahil meron siyang in-offer na dugo. Yun po yung naging simbolo ng offering noon hanggang sa kasalukuyan at sa panahon po ni Jesus, siya na yung naging offering sa lahat ng taong para maging kabayaran sa ating kasalanan. Kaya kung titingnan po natin yun, meron pong nangyayaring foreshadowing kung paano tayo tamang mag-alay sa Panginoon. Ngayon po ba may nag-aalay pa po ng tao? Wala na po, no? So, tapos na po yung era na yun, ha? Baka po i-quote nyo na may nag-offer pa po ng tao. Wala na po. Ayan. And next slide na po tayo, number 4. Almost done po tayo. So, the enemy works through subtle deception. Alam niyo po yung mga ganyang kasalanan or yung mga temptation na dumarating sa atin, dumarating po yan sa pinakamaayos na forma, nasa pinakamaayos na katinoan na itsura. Akala mo, ang bait-bait. Akala mo, magbibigay sa'yo ng na trabaho ba yan? Magbibigay sa'yo ng magpapayaman sa'yo. Pero hindi mo alam scam pala yung binibigay sa'yo. Hindi po ba? Kaya yung enemy, kung paano yan mag-work, subtle deception. Binibigay niya yung sounds, yung sa tingin mo, maganda sa paningin mo. Kaya magkaroon po tayo ng discernment sa lahat ng ginagawa natin. Kung ang ginagawa ba kung ang ino-offer ba nito ay maganda o hindi. Amen po? Amen. Kaya sabi po dito, alam niyo po ang kaaway ay gumagamit po ng panlilinlang. And dito, sa verse na to, kung paanong nirebuke ni Jesus si Peter, sabi diyan sa verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at pinagsabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi para sa iyo, para sa Diyos, kundi sa tao. Backstory, si Lord nagkwento kung paano na siya maghihirap at kung paano niya mararanasan yung darating sa kanya. Nung narinig to ng mga disciples niya, ito yung naging response ni Peter. Pero si Lord, ito yung naging response niya ngayon kay Peter. Lumayo ka, Satanas. Kung titingnan natin, maganda po yung intention ni Peter. Kasi, Lord, parang hindi ka na mahirapan. Sige, ako na, kami na. Dito ka lang, magkaalis ng bahay, dyan ka na lang, para hindi mo na maranasan yung pagbibita, hindi mo na maranasan yung pahirap. So, maganda siya, di ba? Kung technically speaking, okay yung ino-offer ni Peter, pero nirebuke siya ni Lord. Bakit? Yung kaparaanan ng Diyos,
hindi siya kaparaanan ng tao. Yung kaparaanan ng taong mag-isip ng pagliligtas sa kanya, hindi yun ang kaparaanan ng Diyos kung paano diligtas yung sanlibutan para sa lahat. Amen po ba? Amen po? Amen. So, ano yung nire-rebuke dito ni Lord kay Peter? Unang-una po, yung gawa ng yung binibigay sa kanya ng kaaway na makakapagbigay ng comfort sa kanya na hindi na siya maghihirap. Yun yung nire-rebuke ngayon ng Lord sa kanya. Lumayo ka, Satanas. Hindi yan ugali ng isang ng disipulo. Kaya po tayo minsan, no? Minsan may mga narinig po tayo mga invitation. Minsan ayaw natin. Kasi bakit? Ayok pumunta ng church, mainit. Masarap sa bahay, malamig. Nood na lang ako sa live. Sounded comfort sa atin kasi pabor yun sa atin eh. Pero yun ba yun yung yun ba talaga yung gustong sabi ng Lord sa'yo? Di po ba? Minsan po, sa paglilingkod naman, minsan may ganito tayong term na na kailangan kailangan ma-recognize ako ng tao. Kailangan may recognition ako. Yan, di ba? Minsan yung paglilingkod natin, nagkakaroon na siya ng goal. Ang goal ba natin ma-recognize nila? Di ba hindi? Ang goal ng bawat isa is mapangiti ang Lord. Ngayon, kung ang paglilingkod po natin ay para mapasaya yung mga pastor, yung mga leader, nasa maling lugar po tayo ng paglilingkod. Kaya kung maglilingkod tayo sa Lord, hindi mo kailangan ng recognition, hindi mo kailangan ng kamusta dahil sa Lord pa lang, swak ka na, panalo ka na. Palakpakan natin ng Panginoon. So, magkaroon tayo ng minsan ng ng analysis or questions sa atin. Lord, I am still, ginagawa ba ito, Lord, para sa sarili ko? Ginagawa ko ba itong pag-preach, itong pag-serve sa'yo, Lord, para ma-fulfill yung sinasabi nila? Magkaroon tayo ng examination sa ating sarili. Kaya, pagkat tayo po ay binigyan ng task, mag-song lead ka, mag-share ka ng word, mag-disciple ka, una mo munang tanongin, Lord, gagawin ko to hindi dahil sinabi niya. Gagawin ko to kasi utos mo to simula pa lamang nung una. Go and make disciple, di ba? Baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Utos po yan ng Lord. Ngayon, kung babaliwala mo yung utos ng leader sa'yo, hindi lamang ang leader mo ang hindi mo sinusunod. Kung hindi sino? Si Lord na nag-utos simula pa lamang. Meron po tayong supporting. So, minsan nakakabitaw din po yung ganitong sistema ng buhay natin. Minsan, alam niyo po, mapapagod tayo. Darating tayo sa point na manghihina din talaga tayo physically. Kasi normal po yan eh. Tao tayo, nakararanas tayo ng paghihirap. Pero normal po yan. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, kapit lang. Yan. Focus lang kay Jesus. Pag may kaaway ka sa church, tingin ka sa Lord, hindi sa katabi. Pag may nagkakamali, huwag natin tawanan. Hindi po ba? Ang focus dapat nasa Lord. Kasi ang unang-una kung bakit tayo nandito sa church, kung bakit tayo sumasamba, kundi para sa Lord. Hindi para kung kanino man sa atin na nandito. Amen po. Kaya, ang knowledge na binibigay ng Panginoon sa atin kung paanong sumamba ng tama, kung paanong sumunod ng tama sa Panginoon. Kaya nga po yung kasunod po na verse nito, kung babasahin natin, dito na yung kinukot ng marami, ginagamit ito ng karamihan. Sabi dun sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang sarili, ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito, sapagkat ano ba ang pagpapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?" Amen po. Deny yourselves, take up His cross, follow Him. Ang buhay po ng isang Kristiyano hindi po madali. Totoo po yan. Maraming ups and downs. Kaya, pag may nag-i-invite po sa inyo sa church, masaya sa church. puro magiging madali ang buhay mo. Pagka yun po nag-invitation ng tao sa inyo, nagkakamali po yun.
Kasi ang pagiging Kristiyano po, hinuhubad niya yung kanyang sarili at kinukuha yung cross at sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? I-deny mo yung sarili mo, ibig sabihin nun, hindi lang basta ikaw susunod. Minsan meron po tayong ganitong term na ayoko munang mag-share doon sa kapitbahay ko kasi kilala niya ako masama ugali. Kilala ko ng kapitbahay ko na manginginom, na sugarol. Maraming ganun na background. And kung magbabasa talaga tayo ng Bible, even Paul, di po ba? Si Pablo, dating persecutor. Pinapatay lahat ng mga Kristiyano and yet naging apostle. Tama po ba? Ang tindi ng background ng taong to and yet naging tagasunod ni Kristo. So ano po yung magiging reason natin na ganun yung ugali natin kumpara sa taong nagpapapatay mismo ng mga taong naniniwala sa Diyos? Di ba wala tayong may excuse? Kaya sa ating paglakad po sa Panginoon, kailangan po natin talagang i-deny ang ating sarili at sumunod sa Panginoon. Kaya focus lamang po tayo sa paglilingkod. Yan po ang panala ng Lord sa atin ngayon. Ayan. And malapit na po tayo. Ayan. Sa mga inaantok po pa, topic na po sila. Ayan. Balik tayo sa Genesis. Ayan. Sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ito po ay malaking kasinungalingan. It's a lie. Ano po ba yung namamatay dito? Hindi po ibig sabihin na mamamatay ka physically. Ang tinutukoy po ng Lord dito, yung spiritual death na mamamatay. Yung paglayo ng presensya natin sa Panginoon. Kaya itong sandaling oras na kinain nila yon, humiwalay na yung presensya ng Diyos sa kanila. Kaya po sinabing sila'y namatay. At yon ang sin na dinadala natin the moment na tayo pinanganak, yung layo ng presensya ng Lord sa atin. Kaya po tayo ay tinawag na makasalanan. Tama po ba? Amen. So, bigyan po natin ng konting meaning yung lies. Yung kanina, spiritual death. Yan po yung naghihiwalay sa atin sa Panginoon. The moment na kinain ni Eve tsaka ni Adam, yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon, nagkaroon silang spiritual death. Yung paglayo ng presensya ng Diyos sa kanila. Amen po. And kung masabi ko lamang, ang tao po ay meron tatlong sangkap. Meron po tayong spirit, soul, body. Ngayon, paano magta-transmit yung pangungusap ng Panginoon sa atin kung yung spirit natin lumayo na sa Panginoon at wala na sa atin? Yung spirit na binabanggit po dito, ito po yung bumabalik sa Panginoon the moment po na tayo ay mamatay. Yung breath na binigay sa atin ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? And kung bibigyan po natin ng terms yun, terminology, lies. First L, lies oppose God's truth. Kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, madali po tayong ma-deceive. Madali po tayong malinlang, madali tayong mapaniwala sa mga sinasabi ng speaker kung hindi tayo talaga nagbabasa ng Bible. Kaya lies oppose God's truth. Magkaroon po tayo ng discernment, magbasa po tayo ng Bible para malaman po natin kung ano yung totoo at kung tama ba yung sinasabi na nagsasalita sa atin. Amen po ba? And illusion of safety. Binibigyan ka ngayon ng safetyness, ng assurance na hindi na mapapaganda yung buhay mo. Yes, gaganda buhay mo dito sa earth. Pero tandaan po natin, ang buhay natin sa earth ay temporal lamang. Hindi yan eternal life. Malalaman mo lang na mapapahama ka na pagpupunta ka na sa eternal. Aanihin natin yung kasaganahan sa ngayon kung pang eternal naman ay mapapahamak po tayo. Kaya delikado rin po ito. And entry of doubt. Kapag po tayo ay nawawala ng pananampalataya sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng doubt. Meron na po tayong doubt na totoo ba yung sinasabi niya? Nagkakaroon tayo ng nawawala na yung pananampalataya, nawawala na yung essence ng ginagawa natin. Kaya kung tayo po ngayon ay nagda-doubt sa mga oras na to, ano pang sense ng ginagawa natin dito para magpuri sa Panginoon? Amen po. So ngayon, kayo po ay merong pananampalataya, wala tayong entry of doubt.
tayo po ay sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Yan. And syempre, yung pinakahuli, sin starts. Saan po nagsisimula yung sin? Small. Maliit na compromise. Maliit na kasalanan. Ngayon, nagsinungaling ka, nagpaalam ka pupunta ka ng church, pero totoo hindi ka pumunta ng church. Ngayon, okay pa yan eh. Kasi wala pang malaking consequences. Pero the moment na nag-enjoy ka sa maliit na sin, lumalaki yan at lumalaki. Hanggang sa oras na hindi mo na kayang umalis sa lugar na yan, na-deceive na tayo ng kaaway. So be careful sa pagiging Kristiyano po. Ang kasalanan nagsisimula sa maliit, pinakamaliit na kasalanan. Masabi ko lang po, sorry po nasa nanay mo, wala, umalis. Sabi nanay, nak, pag may dumating na Bombay, sabi mo, wala ako Naalala ko lang po, pero alam niyo po, nakakatawa po isipin, no? Pero sa simpleng ganong mindset natin, nagkakaroon tayo ng entry, napasukan din tayo ng kaaway na darating yung point na hindi lang yan yung masasabi mo, hindi lang yan yung magagawa mo. Tama po ba? Nakaka-relate po ba tayo dito? And balik po ulit tayo, verse 6 na po tayo ng Genesis. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga, ito na, kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain nito. Verse 7, nagkaroon nga sa pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtatahi nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. It is pleasant to the eyes. Maganda sa paningin eh. Nahook na tayo ng kasalanan. Pumasok na sa isip mo na masarap ng kainin niyang prutas na yan. Masubukan nga. Sorry na lang ako mamaya kay Lord. Ganun po ba? And yung deception comes from a pleasing form. Mukha namang desente yung tao, kaya papakinggan ko siya. Mukha namang maayos yung nagpapautang. Kukuha na kami dyan. Yung mga deception na binibigay sa atin, nagsisimula yun sa pinakamaayos, nakakaengganyo sa atin. Pero wag po tayong papabitag. Magkaroon po tayo ng discernment sa ating ginagawa. And turning point po tayo. Kinuha ni Eve, kinain niya, ibinigay. From thinking na masarap nga yung prutas na yan, to acting. Kinuha mo ngayon. Ito yung pinakamahirap. To influence others. Imbis na ngayon ikaw lang yung nagkasala, ipinapasa mo na siya ngayon sa iba. Ngayon, sino po ang nadawit dito? Si Adam. Dalawa na ngayon silang may kasalanan sa Diyos. Dahil sa simpleng pag-iisip natin na masama, ginawa natin at ngayon nag-i-influence tayo ng mga tao. Delikado po yan. Magkaroon po tayo ng discernment. Kasi kung tayo po ay may ganitong crab mentality, mahirap pong maglingkod sa Panginoon dahil ang inisip natin ay para sa atin lang, para sa masarap na pag-iisip. Ngayon, ginagawa mo siya ngayon, ikaw yung nagkakasala. Shinare mo sa kakilala mo ngayon, ganito yung gawin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Nandamay na tayo. Para tayong virus na pakalat-kalat na ngayon. Kaya po, di ba, ang isang prutas na maraming masasaganang prutas, lagyan mo ng isang bulok, lahat yan mabubulok na. Damay-damay po yan. Domino effect kung tawagin. Di po ba? Kaya, ito yung response ng Lord. Masaya po to. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag siya ng mga lalaki, tinanong, saan ka naroon? Saan ka dalahin? Verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad.
Sagot ng lalaki. Verse 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bunga ipinagbabawal ko? Nagtatanong ang Diyos ngayon sa atin. Kumain ka ba ng bunga ipinagbabawal ko? Take note, God is all-knowing, omnipotent, omniscience. Inaas ka ngayon para sumuko sa kasalanan mo. Ano magiging response natin? Aamin ka ba o magde-deny ka pa? Anong gustong sabihin ng Lord? Binibigyan ka ngayon ng Lord ng itama mo ngayon yung pagkakamali mo. Mag-sorry tayo. Nag-sorry ba sila? Tingnan natin sa next verse. Ang response ni Adam, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Verse 13, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Ito na po yung sagot ng babae. Mangyari po, inarin lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Ayan. Si Lord po is all-knowing. He's powerful. Alam niya ang ginagawa natin. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord na umamin sa kasalanan at mag-repent. However, dito po sa nangyari, imbes na mag-repent, sinisi niya si Eva. Dumating ka Eva, sinisi niya si yung ahas. So, ipinasa ngayon yung kasalanan. Wala nang nag-sorry. Minsan ganito tayo no? Mali yung ginagawa mo. Hindi. Sabi kasi, ganito yung gawin ko Imbes na mag-sorry na lamang tayo, inaano pa natin na tama ka, hindi, tama ka. Kasi yun ang sabi sa'yo Ganun ba? Ano ba't sabihin natin na sorry kasi ito yung nakuha kong learnings? Kung mali man, itama nyo na lang ako. Bakit wala tayong ganun isang mindset? Minsan yung mindset natin na pag mali na tayo, lumalaban pa tayo. Tayo pa yung matapang. Sorry po hindi po ako nang-aaway. Ano lang, kasi dala lang po ng damdamin. Sorry po. So, ang nangyari ngayon dito, bigyan natin ng konting meaning. So, yung kahihiyan, nagdulot sa kanila ng pagtatago. Nalaman nilang hubad sila. Bakit sila hubad? Ano yung nakuha nila sa fruit of knowledge? Ang unang-una nilang nakuha is yung conscience. Nagkaroon sila ng kamalayan na hubad pala ako, kaya nagtakip na ngayon sila. Kaya yung kahihiyan made them hide. Nagtago sila ngayon. Next, fear made them run. Tumakbo siya ngayon. Imbis na harapin yung kasalanan, tinakbuhan pa ngayon. Kaya po ang kasalanan po na nagagawa natin, hindi po magandang tumakbo. Harapin po natin. Take the consequences and sumunod tayo sa Lord. Next, pride made them blame. Imbis na po na mag-sorry, nag-blame pa. Kasi sinabi nito ibinigay lang naman sa akin Hindi na lang nag-sorry. Nanuro pa. Nanisi pa ng ibang tao. And last, guilt made them silent. Guilty ka na Tahimik ka na lang. Nanahimik na lang. Tama ba yun? Hindi po ba? Pero minsan naman matapang tayo kaya malakas tayo Pero hindi po dapat ganun yung magiging natin And meron po ba kayong na-notice sa chapter 3 na to? Balikan po natin yung verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila habang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ngayon, meron ngayong silang ginawang, tawag ito, effort. Nag-effort sila para takpan yung mga kanilang mga katawan. Tama po ba? Talon po tayo sa verse 21. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Si Lord po ang nagsasalita rito. Siya po ang gumawa ng balat sa hayop. Ano po ang pinapahiwatig ko dito? Sa verse 7, sarili mong sikap, sarili mong lakas, sarili mong knowledge para takpan yung mga kasalanan, yung kahubaran mo. Yun yung ipinapakita sa verse 7. Verse 21, meron ng inosenteng namatay para pagtakpan yung katawan. Take note po Ang tawag po ngayon dyan ay for
foreshadowing redemption. Bakit may foreshadowing redemption? Dahil po sa kasalanan nila, meron pang ginawa ang Lord para mapabuti. Ano ibig sabihin ng sinasabi ko ngayon? Walang magagawa ang kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan ko, para para maligtas. Kahit anong gawin mong pagpapabuti para takpan lahat yan, kahit anong galing mo sa pagiging artistic, sa paggaling mo sa pagiging mabuti, kung walang dugong dumanak sa iyo para iligtas ka, hindi ka maliligtas. Amen po ba? Kaya nagkaroon po ng foreshadowing redemption na yung dugo nung hayop na ginawa nilang damit ay dugo ng isang inosenteng hayop para sila'y matakpan. Tama po ba? At darating ngayon yung time sa New Testament na hindi na hayop yung ipang o-offer. Tao na mismo. Yung Diyos na mismo yung i-offer para ngayon sila maligtas. Hindi po ba? Kaya po sinasabi natin lagi na walang magagawa yung pagiging mabuti ko, yung pagsunod ko sa batas, kung walang Kristo. Anong essence ng ginagawa natin kung hindi naman tayo maliligtas ng Lord? Kaya may mga tanong na yung mga mabubuti naman dyan na hindi sumasampalataya sa Lord, maliligtas yan. Sino nagsabi nun? Ang sabi ng Lord, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Lord ay buhay na walang hanggan para sa iyo. Pero anong condition doon? Subalit, di ba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. For whoever believes, merong kondisyon na gagawin. Kung sinong maniniwala sa Kanya, yun yung makaka-receive. So yung ino-offer ng Lord sa atin, eternal. Para sa lahat. Kasala yung kapitbahay mong kaaway mo. Lahat yan, kasama yan. Pero ang kondisyon ng Lord, whoever believes in me shall not perish. Kung maniniwala lang tayo. Kaya nga meron tayong mga kwento no? Na kwentong barbero. Marami silang ginagawang kwento. So ang sagot ko naman, hindi na rin ako maniniwala sa barbero. Bakit? Bakit ang dami mahahaba ang buhok? Kung nagka-barber sila. Di ba? Meron tayong mga sariling analogy. Pero dito merong dugo na ibinigay para sa atin. Yung dugo ni Kristo para ikaw ngayon ay maligtas. At ako, lahat tayo sa kasalanan ngayon. Walang nagawa yung pagiging mabait natin kung hindi tayo magiging masunurin at hindi rin siya tatanggapin bilang Diyos. Kung walang pag-accept sa Lord, hindi mo makukuha yung salvation na binibigay ng Panginoon. Kahit libre pa yan. Amen po ba? So, knowledge is power? Really? Totoo ba? Two answers. Yes, kung ito ay nakakapagpalapit sa iyo sa Diyos. No, kung ito ay nagiging cause para lumayo ka sa Panginoon. So sa Genesis 3 nakita natin, nagkaroon sila ng knowledge. Tinatamasa pa rin yan hanggang ngayon. But nawala yung buhay. That lost life. They gain awareness but lost intimacy with God. Nawala yung intimation. Nawala yung connection sa Lord. Aanhin mo ngayon yung kayamanan kung wala kang connection sa Panginoon. Hindi po ba? Nakuha nila yung gusto nila, pero nawala yung pinaka-iisang kailangan nila para mabuhay. Di ba? So, in my verse here, knowledge can open your eyes. Yes, mabubuksan ang iyong mata. Magkakaroon ka ng knowledge. But only God can give you life. And save your life, what? Eternally. The question here now is, are you following Jesus? Do you want to follow Him? Gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Ngayon tatangkapin mo ba si Lord? Kasi ang ibinibigay ng Panginoon ay libre. Ngayon, nasa sayo na yung kung tatanggapin mo. Kaya't maraming napapahamak dahil hindi nila alam ang totoo. Ibinibigay na libre ng Panginoon pero tayo mismo tumatanggi tayo. So, hindi lahat ng alam mo magpapalakas sa'yo
minsan yung kaalaman na wala sa Diyos, yan ang sisira sa'yo. And next one, the real power is not knowing everything. Hindi lang basta kapangyarihan na malaman mo yung lahat. Yes, given. Yung real power is in trusting, obeying, and walking with God. Yan. Aminin ko po na hindi pa po ganun kalalim yung alam ko. Hindi pa ko ganun ka-deep deeper. Minsan, kailangan ko pa magbasa multiple times para alamin yung isang topic. Pero, ito po yung lagi kong panalangin. Lord, hindi ko alam yung ginagawa ko. Basta alam ko kasama mo ko at kasama mo ko anytime. Palakpakan natin ang Lord. And maybe, yan, if we're honest, minsan ganun din po tayo eh. We chase what we think what will make us better. Pansariling interest po yan. We follow what looks good, feels good, and seems right. Maganda kasi tama sa paningin eh. Pero deep inside, merong gap. May distance. May emptiness. Di po ba? Minsan kahit nakuha natin gusto natin, kulang. Hindi pa rin satisfy yung natin. Parang hindi pa okay. Nakakuha ka ng 1 million, okay, sige, mayaman ka na. Pero ba't parang hindi pa ganun ka okay? Bakit walang satisfaction ng buhay? Kasi merong kulang sa puso. Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kailangan ng mga lahat ng yan. Ang kailangan mo lang is yung katiyakan na ikaw ay kasama ng Diyos. At saan? And call to reflection po tayo. Baka meron ka pa pong fruit dyan na hinahawakan hanggang ngayon. Something that you know God is telling you to let go. Baka meron ka pang bad habit, mga decision na mali, mindset, at syempre, baka meron ka pa dyang secret sin na tinatago. Baka this time, ito na yung time para i-let go yan, sunugin, i-burn. Minsan kasi akala mo power, pero slowly, it's pulling you away from God. Kaya maging po tayo. And right now, church, wala pong pressure. Tayo po ay aawit sa Lord. Tayo po ay magpapadalisay sa Panginoon. Magpapasakop sa mga oras na to. Kung meron pa tayong kailangan i-let go po natin yan. Kung may kailangan sunugin sa puso natin, magpasunog tayo. Minsan yung apoy na yan, hindi yan para sunugin ka eternally. Pero yan yung apoy na magpapadalisay sa'yo. Yung refine. Kahit ang Kristiyano, sumasalang yan sa pagre-refine. Sumasalang sa apoy, parang lumabas yung ginto, yung pilak, yung precious. Hindi mo malalaman na precious isang bagay kung hindi dadanasin sa matinding init. Walang pag-aalab. And maybe God is speaking to you right now, church. May mga bagay na pinabibitawan ngayon ng Lord sa'yo. Hindi ko sinasabing yung mga knowledge na yan, bitawan mo yan. Pero baka merong bagay na nakakapag-hinder sa Kanya. At alam mo yun, church, ngayon. Hindi mo kailangan marinig sa iba. Kinakausap ng Lord ngayon. Huwag mong ignorin yung voice ng Lord sa oras na to. Tayo po ay tumayo. Let's feel the presence of God. Tayo po ay mag-worship sa Lord. Huwag mo isipin yung katabi mo. Huwag mo isipin yung mga yung mga struggles. Hindi mo iiwan yan sa bahay. I-worship pa din sa Lord yan. Papasunog tayo sa Lord. And as we sing fireburns, hayaan mo ang apoy na presensya ng Diyos. Sunugin ng pride, kasalanan at mga bagay na humahadlang sa'yo. Yung fire na to, not to destroy you, but to purify you, church. Let's sing to the Lord right now. Hallelujah, hallelujah. To be before
namin ginagawa, Lord, na nakakapag-hinder sa'yo, Lord. Lord, purify us, Lord, with your love. Purify us, O Jesus, with your anointing. Hallelujah. Fill this place, Lord, with your love, with your anointing, with your presence, O Lord God. Sa umagang ito, O Diyos, inaamin namin na kami mga makasalanan. Lord, we admit sa lahat ng mga nagawa namin. Right now, Lord God, we are asked for forgiveness, Lord. We ask for forgiveness, Lord God, right now, Lord. Purify us, Lord. Cleanse us, O Lord, with your blood. Hallelujah. Lord, salamat po, O Diyos, sa cross, sa dugo, Lord God, na dumanak para sa aming mga kasalanan. Kaya meron kami ngayon na nandito, malaya nakakapagpuri, malaya nakakagawa ng lahat. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus, for everything. Lord, hallelujah. Na let this message, Lord God, today, na aming ginawa, Lord God, hindi mapunta sa wala, kundi meron patutunguhan to, Lord God. And your message, Lord God, ay dadalhin namin, Lord God, sa pang-araw-araw namin na ginagawa, Lord God. Because you know, Lord God, and we know, nakasama ka namin. Hallelujah. Kaya hindi namin kailangan ng mga magagandang bagay kung wala ka naman dun sa lugar na yun. Hindi namin kailangan, Lord God, ng success kung hindi naman ikaw ang kasama namin, Lord God. Kaya, Lord, masaya na kami kung nasaan kami ngayon. As long as kasama ka namin at naroon ang presensya mo, Lord God. Doon pa lamang, Lord, panalo na kami sa laban na to. Hallelujah. 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 Continue to fill us this place, Lord, with your love, with your anointing, Lord God. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na pinakalabas namin. And ikaw po, Lord, ang itinataas at tanging ikaw lamang, Lord, ang makikita namin by your presence, Lord God. And by your grace, Lord, we are saved. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus Church. Let's say amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bless God. God bless everyone. God bless everyone. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa word ni Bro Makmak Vita, ay talagang ang Panginoon ay napakabuti at talagang mahal na mahal niya tayo. Kasi sa creation pa lang, sinabi niya na kainin niyo lahat dito, wag lang yung isa. Pero matigas pa rin yung ulo nila. Talagang yung pinagbabawal, yun pa din ang kinakain. Kaya doon, nandun yung talaga, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Hanggang ngayon, tinubos tayo sa kasalanan na nagawa. Pero nilinis ng Panginoon na yun. Talagang mahal na mahal tayo. Kaya, ganun din sa pagpapala. Kung binigyan tayo ng pagpapala sa bawat pamilya, kailangan sumunod tayo. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, bigyan natin yung gawain sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga kita sa trabaho na natatanggap natin. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin ng sabay-sabay. O Diyos, Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoong Hesus, na nandito kaming lahat, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon, at nagpupuri, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapalang aming natanggap araw-araw, O Lord Jesus. Sa bawat pamilya na malakas, Panginoon, walang sakit, walang karamdaman. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ito, Panginoon, ay aming ibabalik ang aming mga kita sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, upang papurihan ang iyong gawain, Panginoon, upang ang mga ibang mga hindi pa nakakilala sa iyo, O Lord, ay maabot po, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa aming pastors, O Lord, bigyan po sila ng kalakasan, physical, O Lord Jesus, at financial, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord, sa gawain ito. Nawa, Panginoon, ay yung pagbungahin kagaya ng isang prutas, Panginoon. Marami pong salamat. Ikaw po ang purihin sa pangalan ng Hesus.
Back to you.